Buksan po natin yung ating mga Bible sa Santiago chapter 2, verse 14 hanggang 26. Ayan, so mahaba-haba yung passage natin today. Pero kayo mag-alala, di naman tayo aabot ng mga 2 hours. Mga 2 hours and a half lang, mga ganun. Hindi, joke lang. So, buksan po natin ating mga Bible sa Santiago chapter 2, verse 14 hanggang 26. So kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Sabi rito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May ililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. 19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman at ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa kandambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikilala na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. At 26, patay ang katawang walang spirito, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So tayo po yumuko at manalangin. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa mga salita niyo po na ibinigay niyo po sa amin. At dalangin ko, Lord, na sa pag-aaral po namin sa umaga na to, sa mga maririnig, sa mga matututunan po namin, Panginoon, Lord, kumilos ka po sa puso't isipan ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na madala kami nito, O Diyos, sa pagkakilala at pagkamangha sa inyo. Matutunan namin, Lord, marinig namin yung magandang balita. Matutunan namin, Panginoon, yung tunay na kaligtasan na kailangan po namin, Panginoon. At sa mensahe sa umaga na to, Panginoon, dalangin ko, Lord, na kumilos ka po sa bawat isa na naririto, sa bawat isa na makikinig ng mensahe na to, Panginoon, even sa online. Dalangin namin, Lord, na kumilos ka po sa puso, sa isipan ng bawat isa. At madala kami nito, Panginoon, sa pagkakilala at pagkamangha sa aming Panginoong Hesus, sa maalab na pag-ibig, pagmamahal, paglilingkod sa inyo po, O Diyos. Lord, salamat sa araw na to at patuloy dalangin namin na walang iba pong pangalan ang matataas at mapaparangalan. Gayun din, Panginoon, ako gamitin niyo lamang po ako bilang inyong lingkod. At ikaw po ang maluwalhati sa umaga na to. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po, bigyan po natin ng pinakamataas at pinakamalakas na palakpak po ang ating Diyos para po sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ayan. So binigyan po natin to ng title. Simplihan na lang natin, Tagalog. Ayan. Ano sabi niya sa Tagalog? Pananampalataya at gawa. So pero may question mark. Kasi today, yan yung pag-uusapan natin, yung tungkol sa faith, tsaka tungkol dun sa works. So actually, debate to minsan, or sa mga Bible scholars, sa mga matatagal na, minsan or sa iba't ibang religion, pinagtatalunan to, nagiging topic to ng argument. Kasi bakit? Katulad nga na sabi ni Kuya Jojo nyo last week, may mga nagsasabi, pagdating daw sa born again, napakadali daw ng kaligtasan na parang manampalataya ka lang, tapos okay na. Di ba? Minsan ganun parang wala naman tayong requirements para wala tayong kailangang gawin, wala tayong kailangang alamin. Pero may kita naman natin when it comes to religion, other form of religion, marami silang sinasabi na kailangan ito yung requirements
para maligtas ka, para mapunta ka sa langit. So kumbaga, hindi siya matapos na argument. Pero dito, may kita natin, nilinaw ni Santiago, ano ba yung mahalaga? Pananampalataya ba o gawa? Minsan parang ganun ganun kasi yung argument natin minsan. Ano ba mahalaga? Pananampalataya o gawa? Para ka nagtatanong, ano ba yung nauna? Yung manok o yung itlog? Natanong ko po sa inyo, ano ba nauna? Itlog o manok? Di ba? O may sabing manok, may sabing itlog. Di ba? Hindi matapos na na argument eh. Pero dito, may kita natin, ano ba hindi sa ano ba yung mahalaga? Pareha sila basic needs or mahalaga sila na part ng pananampalataya natin. Hindi lang yung pananampalataya, hindi lang yung gawa. Now actually dito, ang sumulat kasi na ito si Santiago. Si Santiago po ay half-brother ng ating Panginoong Jesus. So kung maaalala nyo, nung tinawag sila, siya yung kasama siya. Siya yung sumulat nito. And kung hindi ako nagkakamali, ito yung unang mga letter na nasulat during nung lumabas yung mga letters. Kumbaga, isa siya sa mga pinakauna. So, sabi lang ng mga Bible scholars yun. Pero minsan, na nangyayari, nagkakaroon sila ng problem, sabi ng mga tao, nagkakaroon sila ng problem ni Apostle Paul. Kasi bakit? Pag tinignan niyo yung Ephesians chapter 2, ang sinasabi ni Paul doon, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Tayo daw naligtas through faith alone. So, minsan sasabi nila, hindi, nagko-contradict si Paul tsaka si James. Kasi bakit? Sabi ni Paul, pananampalataya lang. Tapos pagdating dito sa Santiago, sabi ni James, hindi dapat pananampalataya. Kailangan may kasamang gawa. Now, gusto ko pong maintindihan nyo na kailangan po natin, when it comes sa pag-aaral po ng Bible, kailangan din natin isang i-consider, sino ba yung kausap nung time na sinulat to? So, nung time na sinulat ni Paul yung Ephesians, ang kausap niya mga taga-Epeso. And hindi ako nagkakamali, yun ay panahon na may maraming problema sa Ephesians and bago lang yung church ng Epeso. While dito sa James, sino ang kausap ni Santiago? Mga Hudyo. Alam ko, mga Hudyo to na Palestine, mga taga-Palestino Mga Hudyo na Palestino na nagkalat, kasi nung time na yun, nagkalat sila. Now, ito yung mga kausap niya. So kumbaga, kung i-compare natin yung dalawang letter, yung Ephesians tsaka yung Santiago, ang kausap ni Paul sa Epeso, mga bago. Ang kausap ni Santiago dito sa sulat niya, mga datihan na, mga matatagal na. Kumbaga, alam na nila yung kautusan. Kaya dito paulit-ulit sinabi ni Paul yung kautusan, ni Santiago yung kautusan, yung mga gawa. Kasi bakit? Kasi sasabihin ko po sa inyo, isa sa pinakamahalagang part ng pananampalataya natin, yung mga ginagawa natin. Hindi pwede nating sabihin na tayo ay Kristiyano na talaga kung walang nabago sa atin. And paano yun makikita sa mga ginagawa natin? So huwag niyo pong lituhin yung mga sarili niyo na ano ba yung mahalaga, yung pananampalataya ba o yung gawa. May kwento daw pong ganito. Meron daw pong nagbabangka. So nakikita niyo yung background, nagbabangka yan Yan. So kumbaga may sagwan sila. So sabi nung kasama niyo sa bangka, ano ba yung mas mahalaga? Pananampalataya o gawa? Tapos yung pangalan daw po ng sagwan, yung isa gawa, yung isa pananampalataya. So ginawa nung ano ba tawag dun sa sa pinaka chopper nung bangka. Di ko alam kung ano tawag dun Bangkero. Ayun, so thank you. So sabi nung ginawa niya, kinuha niya yung sagwan, yung pangalan, pananampalataya, sumagwan siya. Ano yung nangyari sa kanila? Paikot-ikot lang daw sila doon sa lugar. Tapos maya-maya, kinuha niya naman yung isang sagwan, ang pangalan daw ay pananampalataya. At ano nangyari? Paikot-ikot pa rin sila doon sa lugar. So kung makikita natin, ano yung dinidescribe ng illustration na to? Simple lang Kung ang basihan ng kaligtasan natin ay pananampalataya lang, matagal ka man or bago ka man, pananampalataya lang, magpapaikot-ikot lang tayo. Pero kung gawa lang din naman yung basihan natin, baka nalilin lang tayo or baka nadidisip tayo, nakakala natin, maliligtas tayo, mapupunta tayo sa langit sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya nung ending, ang ginawa nung bangkero, dalawa sabay. Anong ginawa niya? Nung sabay niya sinagwan yung pananampalataya at gawa, parehas silang umusad. So kaya po gusto ko maintindihan nyo na hindi lang pananampalataya, kasama rin yung gawa. Ngayon, part din to ng pagiging banal. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na Kristiyano tayo, sabi ko nga kanina, kung walang nabago. Hindi natin pwedeng sabihin, tunay na ng palataya tayo, tunay na naligtas tayo, kung wala tayong mabuting ginagawa.
Sabi nga ng isang quotation, wala daw naka-encounter kay Jesus, tapos after nun, same pa rin siya. Lahat nung nakakilala, lahat nung naka-encounter kay Lord, lahat yun nabago. Now, going back doon sa pinakaunang point natin, ano sabi dyan? Kung titingnan natin, unang point, sabi rito, pananampalataya na lang ba? Wala nang gawa ah. Pag binasa natin yung verse 14 hanggang 17, ano po sabi rito? Verse 14 hanggang 17. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa mga gawa. Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? At 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So baga dito, una pa lang sinimulan na ni Santiago puro ba pananampalataya? Puro ba faith na lang? Wala na bang actions? Wala na bang good works? Kasi bakit? Kasi minsan baka ganun tayo Halimbawa, sa pagmamahal, paano niyo masasabi na mahal niya yung isang tao? Pwede ba puro I love you lang, di ba? Maganda yun. Kung good morning, tas may good afternoon ka pa, tas may good night ka pa, o may taga-eat well ka, maganda yun. Pero paano mo masasabi na mahal ka talaga ng tao na yun? Paano niyo masasabi na mahal niya? Di ba, pinapakita niya saan? Sa gawa. Di ba, minsan nga, pagka sasabi niya, mahal ka niya, gusto ka niya, hindi naman niya maipakita sa actions. Hindi niya mapakita sa sincerity. Paano masabi na mahal ka talaga ng tao na yun? 'Di ba? And hindi lang 'yun sa relationship natin sa tao dito sa lupa. Ganon din kay Lord. Paano mo masasabi na may pananampalataya ka kung wala kang ginagawa? 'Di ba? Minsan may ma-encounter kayong mga ganong tao Magaling magsalita pero walang ginagawa. Kaya alam niyo dito, ang kinakausap ni James dito, sabi ko sa inyo, yung mga matatagal na, kumbaga, ang ina-encourage siya rito, dali, pag binasa nyo nga yung James, parang hindi siya nakaka-encourage Kasi bakit? Direct to the point magsalita si James. Talagang sugat kung sugat, talagang tusok kung talagang tatagos talaga sa'yo. Bakit? Kasi direct na siya magsalita. Ang sabi nga nung iba, ito daw yung Proverbs ng New Testament. Di ba kasi pag binasa niyo yung Proverbs, ano yung Proverbs? Mga payo, mga direktang mga pananalita, mga karunungan. And ito yung Santiago. Ito yung tinuturing ng Santiago sa New Testament. Ngayon, pag binasa natin to, kaya sabi ni Santiago, halimbawa, yung example niya, kung sinasabi natin may kapatid na alam nating nangangailangan, tapos sabi, sige, i-bless ka ni Lord, pagpalain ka, humayo ka, magpakasaya ka. Sabi, hindi mo naman binigyan ng kanyang pangangailangan, ano may tutulong nun? Pero sabi ron, alam mo na nangangailangan siya. Hindi mo siya tinulungan. Diba? Hindi ito uri ng panunumbat. Pero para po sa mga matatagal na, especially sa mga nagpo-profess na mananampalataya kayo, Kristiyano kayo, kung alam natin itong mga bagay na ito at binabaliwala natin, sabi ron, nagkakasala tayo kay Lord. And tandaan niyo po, ano ba talaga ibig sabihin ng Kristiyano? Tanungin ko po kayo. Ano sa pagkakaalam niyo ibig sabihin ng Kristiyano? Uma-attend ng church every Sunday, nagsisimba, nagba-Bible study, nagpipray, ano pa? Nagsasabi na kilala niya si Kristo? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Kristiyano? Pag kinuha niyo yung word na yan, yung unang word ng Christian, yung Christ, Kristo. Tapos yung IN, hindi ko maalala kung sa Greek yun or sa Latin yun, pero ang ibig sabihin ng follower. Kaya pag sinabing Christian, ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. Ngayon, yun po yung pinaka-basic na ibig sabihin nun. Ngayon, pag sinabi natin tagasunod ni Kristo, pag sinabi tagasunod ka ni Kristo, willing kang gawin kung ano yung ginagawa ni Christ. Willing ka rin mamatay, willing ka rin mag-sacrifice, willing ka rin na kung ano yung naging buhay ni Kristo, yun din yung maging buhay mo. Kaya tatanungin ko po kayo, ano ba talaga ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Sa palagay ba natin ang pagiging Kristiyano, a-attend lang ako ng church, tapos after neto, uuwi na ako? Magaling lang ako magsalita, magaling lang ako mag-share, pero sa sarili ko, hindi ako ganun, hindi ko maipakita. Kaya dito rin sinabi ni Santiago, yung mga tagapagturo, yung mga nagtuturo, sabi niya, hindi lahat sa inyo dapat maging tagapagturo. Kasi, hindi ko kayo dinidiscourage siya. Mahalaga na nag-share tayo, nagtuturo tayo, pero bakit niya sinasabi yun? Kasi, lahat ng mga nagtuturo, lahat ng nag-share ng Word of God, hahatulan tayo sa mga ginagawa natin.
Hindi pa pwedeng magaling lang tayo magsalita. Hindi tayo public speaker. Hindi kami public speaker dito na nag-encourage sa inyo, na pinapaapoy kayo, na minomotivate kayo. Hindi lang ganun yung trabaho namin dito. Ang ginagawa namin dito, ang ministry na pinagkatiwala sa amin ng Diyos dito, ipahayag sa inyo yung salita ng Diyos. At whether ano yung sinasabi namin dito, pagharap natin sa Diyos, sa hukuman ng Diyos, hatulan kami rito. And mas mabigat yung hatol sa amin. Kasi bakit? Nagtuturo kami. Di ba sabi nga ni Lord sa Matthew, pag binasa niyo yung Gospels, binalikan niyo, yung sinisita niya yung mga Pariseo. Kasi bakit? Tinawag niya, di ko maalala kung Pariseo or Sadduceo. Pero sabi niya, itong mga to, mga bulag na taga-akay kayo ng bulag. Kung hindi namin alam yung tinuturo namin, hindi namin kilala yung itinuturo namin, saan namin kayo dinadala? And ganun din po sa mga nagtuturo sa atin. Saan natin dinadala yung tao? Dinadala ba natin sila papunta kay Kristo? Dinadala ba natin sila upang lumago tong mga tao na to? O dinadala natin sila sa sarili nating agenda? Sa sarili nating kapakanan? Nalala niyo po yung issue ngayon, yung latest na issue. Yung taga Mindanao, yung nasa Senado na ngayon, si Kibbs. Si Kibuloy. Di ba kasi, tingnan nyo, ang dami yung tagasunod eh. Dito sa Mindanao, sa bansa natin, internationally. Di ba, alam nyo ako, naaawa ko doon. Minsan nanood kami ng documentary. Hindi naman kasama si Kibuloy doon. Pero nanood kami ng documentary ng mga kulto na sa ibang bansa. Parehas yung trabaho nila eh. Ano yung ginagawa nila? Di ba? Magagather ng members, tapos papakilala Bible, tapos later on, ang ipapakilala, sila na yung Diyos, sila na yung lumikha nung lahat nung nilikha, sila na yung, di ba, ano pakilala ni Kibuloy? Siya yung appointed son of God. May nabasa pa nga akong post, sabi, paano daw kung totoo talaga yung sinasabi ni Kibbs? Sabi ko, mahirap yun eh. Di ba? Kung hindi tayo firm doon sa faith natin, hindi tayo firm doon sa pananampalataya natin. Katulad, example doon, di ba, pinapakilala niya yung Bible. Isa lang naman yung Bible niya, tsaka Bible natin. Pero ano nangyayari doon? Bakit ganun? Sa gawa, di ba, tingnan niyo yung kaso niya, ilan yung kaso niya. Lahat yun, puro mga kasalanan. Now, ano lang yung tinutukoy ni ni Santiago dito? Simple lang, kung sinasabi natin may pananampalataya tayo, pero hindi, kailangan kasama nun yung mga gawa. Hindi pwedeng puro faith lang tayo, kasama dun yung actions. Kailangan may ginagawa tayo. Ano yung mga simple pwede nating gawin? Una, pwede tayong tumulong sa kapwa natin na alam natin na kailangan. Ano pa? Pwede tayong magamit sa ministry ng Lord para ma-share natin yung magandang balita dun sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Yun, part ng good work yun. Pero dito, makikita natin, hina-highlight ni Santiago dito, kung alam natin na may isa tayong kapatid na nangangailangan, walang makain, at di natin siya binigyan, ano daw tawag natin dun? Ano silbi nun? Diba? Oy, God bless na lang, ingat ka. Paano natin masasabi na talagang gumagawa tayo ng mabuti? And yung good works natin, yung ginagawa natin, yun yung basihan para masabi natin na talaga tayo na ng palataya. Now, ano sabi nung Matthew chapter 6? Pag binalikan niyo yung Matthew chapter 6, ano sabi rito ni Lord? 6 verse 31 hanggang parang wala ata rito. 6:31 hanggang 33. Sabi rito, kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan, na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, kumbaga, ano ba yung pagkain, ano ba yung damit na tinutukoy ni Santiago rito? Di ba hindi ba yun yung mga basic needs natin? Sa isang bagong mananampalataya, I think hindi niya pa talaga totally naiintindihan yun. Pero sa ating mga matatagal na, ang tanong rito, paano natin ipapakita sa kanya, paano natin ipapakita sa bawat isa na yung pananampalataya natin, totoo talaga. Hindi lang siya pakitang tao. So, sa pamamagitan ng good works. Kaya nga dito, in-encourage ni Lord yung mga Israelita eh. Sabi niya, hindi ba yung mga nababahala lang kung ano yung kakainin niya, ano yung iinumin niya, ano yung dadamitin niya, hindi ba mga hintil lang yung nag-aalala sa mga bagay na yun? Kasi bakit? Si Lord ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. And kung talagang tayo nag-grow, tayo nagmamature sa pananampalataya natin, malinaw sa atin yun na si Lord yung magpo-provide ng mga bagay na yun. And kasama doon yun, faith yun. Pananampalataya yun. Pero ang next nun,
yung ginagawa natin. Yung basic na halimbawa, sabi rin sa Matthew chapter 25, verse 40, at I think hindi 25 lang, yung sinabi ni Lord yung tungkol sa paghuhukom. Sabi niya, dun sa mga pagdating daw ng araw ng paghuhukom, may mga lalapit sa kanya na, nakalimutan ko yung context eh. Pero simple lang yung pinapoint dito. Lalapit daw sa kanya yung mga tao na sabihin, Panginoon, kailan ka namin nakitang wala kang maisuot, kailan ka nagutom, kailan ka nauhaw, kailan ka namin nakitang ganon. Sabi ng Panginoon, nung ginawa nyo ito sa mga katulad ko or sa mga kapatid nyo na walang makain, walang mainom, walang maisuot. So ibig sabihin, may kita natin na after ng buhay na to, pagharap natin kay Lord, saan tayo hatulan? Saan tayo i-judge ng Lord? Hindi lang sa mga bagay na sinasabi natin, pati sa mga bagay na ginagawa natin. Hindi mahalaga yung marami kang sinabi. Hindi rin mahalaga yung marami kang alam. Hindi yung mahalaga yung matalino ka or ano yung alam mo, sa math man yan, sa science man yan, kahit theological pa yan. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, ano ba yung ginawa mo? Kaya nga, unang binabago sa atin ng Diyos, hindi nyo ba napansin, ano yung unang binabago sa atin ng Diyos? Puso natin. Bilang mga Kristiyano, ano yung binabago sa atin? Puso, yung buhay natin. Kasi bakit? Kung hindi mo mabago yung buhay natin, hindi mo mabago yung pagkatao natin, wala, magiging katulad lang tayo eh. Kaya di ba minsan tinanong ko noon, ano ba mas madaling mahalin? Yung kapwa mo o yung sarili mo? Tinanong mo yung katabi mo na yan, madali bang mahalin yan? O mahirap mahalin? Di ba? Hindi, totoo. Pagka tinanong yan, willing ka bang mamatay para sa akin? Siguro kung ka-close mo yan, baka pwede pa, no? Pero paano pag hindi mo ka-close? Paano pag wala kang relationship? Willing ka bang mamatay para dyan? Di ba? Hindi naman ganun eh. Kaya tanong ko minsan, ano ang mas madaling mahalin? Yung katabi natin, yung kapwa natin, o yung sarili natin? Siyempre, pag halimbawa, parehas kayo tumatawid sa kalsada, tapos biglang may rumaragas ang truck nasagasaan kayo, ano magagawin mo? Pre, ako na, ililigtas kita. Hindi, baka nga mauna ka pa tumakbo, umilag eh. Hindi ba reality yun eh? Totoo yun. Now, hindi ko po kayo inahatulan, pero tingnan natin, ano ba talaga mas mahal natin? Sarili ba natin? O yung na i-exercise natin, na ipapakita natin yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Nakikita natin ito sa pamamagitan ng mga gawa. Tandaan niyo po, hindi tayo hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pinagsasabi natin, sa pamamagitan ng gawa natin. Kaya sabi ng 1 John chapter 3, verses 17 to 19, ano po sabi dito? Sabi dito, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? So, kita nyo dito pinag-uusapan pag-ibig sa Diyos. Kasi alam natin na kapag mahal natin ang Diyos, yung pag-ibig natin sa kapwa, pag-ibig natin dun sa tao, mag-overflow lang siya. Ano sabi ng 18? Sabi ni Santiago rito, mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng mga gawa. So hindi lang siya tatapos sa Lord, mahal kita. Diba? Minsan kumakanta tayo ng yes, I love you with the love of the Lord. Hindi lang doon. Paano natin tinutulungan yung kapatid natin? Paano natin tinutulungan yung kapwa natin? Hindi lang sa mga material na bagay, pwede natin tulungan yan saan? Emotional. Diba? Kung may alam kayo nahihirapan dyan sa school, tulungan niyo sa school sa mga estudyante. Kung may mga parents na hirap na sa kanilang mga anak, diba? Tulungan po natin. Paano niyo po tuturuan? Paano niyo po tutulungan? O paluin po ba natin yung mga bata? Hindi naman ganun. Pero, pwede tayong tumulong sa kapatid natin, sa kapwa natin, sa kahit anumang paraan na alam natin. And alam ko po, may binigay sa inyo si Lord, may binigay sa inyo lakas, resources, na pwede natin gamitin para makatulong tayo sa kapwa natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin wala. Kasi bakit? Pangako ng Diyos yun eh. Lahat ng pangailangan natin, ibibigay niya. Actually, sabi niya pa nga sa Corinthians, di ba? Pasaganaan niya tayo sa lahat ng bagay para may magamit tayo saan? Sa pagkakawang gawa. Hindi po ito panlilimos or panghihingi, pero gusto ko pong maintindihan nyo ng isang Kristiyano, isang mananampalataya, isang tagasunod ni Kristo, kung talagang nananampalataya tayo, ang kasunod doon, may mga mabubuting gawa. Hindi po pwede, at wala po akong nakilala na totoong Kristiyano, totoong mananampalataya, na sinabi niya lang na nakakilala siya kay Lord, na-encounter niya sa Lord, at walang nabago sa kanya. Lahat po na nakakilala kay Kristo, tunay na may nabago po sa kanilang mga buhay. Pangalawa, ang sabi ng pangalawa, kung kanina pananampalataya, pangalawa, isa naman ito sa mga argument, gumawa na lang tayo, wag na tayong manampalataya. Kumbaga, puro works na lang.
Kasi okay naman yun, di ba? Basta masipag ka, basta mabait ka. Minsan naalala ko yun, ganun yung pananaw ng mga tao na wala kay Lord eh. Basta mabait ka, wala kay naagrabyadong tao, pupunta ka naman siguro sa langit. Alam niyo po, ano ba talaga basihan ng pananampalataya natin? Ano ba talaga basihan ng pagiging Kristiyano? Kaya nga minsan nalulungkot ako kasi alam niyo po kung bakit. Pagka tumingin po kayo sa mga religion sa buong mundo, ang lagi nilang binibigay sa iyo. Minsan pinag-aralan ko yung Buddhism. Sabi ko, kung isa kang Pilipino, hindi mo ma-appreciate yung Buddhism. Alam niyo po kung bakit? Kasi puro pagtitiis eh. Yung tipong mamumundo ka, tapos kailangan isa-separate mo yung sarili mo sa pangkalahatan para ma-appreciate mo siya eh. Sabi ko, pag Pilipino ka, hindi mo ma-appreciate yung Buddhism eh. Kasi bakit? Kasi hindi siya applicable sa atin eh. Pero minsan nakakalungkot din sa mga Kristiyano. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa dami-dami ng denomination sa loob ng Christianity, ilan lang talaga dun yung sumusunod sa turo na sinasabi ng Bible or sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi ko nga malaman kung bakit pa sila tinawag na Kristiyano eh. O di tayo nangahatol. Pero kasi kung sinasabi natin Kristiyano tayo, simple lang, tagasunod tayo ni Kristo. Diba? Pagka lumagpas na doon at di na si Kristo yung sinusunod nyo, hindi na si Kristo or yung tao na lang yung sinusunod nyo, yung mga leaders na lang ng church, hindi na Kristiyano yun. Diba? Kaya hindi ko malaman kay Kibuloy, bakit? Nababalik tuloy ako kay Kibuloy. Pero kasi hindi ko maintindihan bakit ganun? Bakit kailangan nila mag-take under doon sa name ng Christianity na ang kailangan mataas, kailangan ma-highlight si Kristo. Kaya dito sinasabi rito, gagawa na lang ba tayo? Wala na tayong pananampalataya. Kailangan ba puro gawa? Kailangan ba puro mabait ka na lang? Ano sabi ng verse 18 hanggang 20? Sabi rito, ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka, may gawa naman ako. Sabi ni James dito, ipakita mo sa akin kung paanong maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? O sabi rito, kung may mga gawa tayo, kasi minsan ganun ang mindset natin, yung pagiging mabait lang, okay na. Ulitin ko po sa inyo, hindi sapat na mabait ka. Kasi bakit? Wala talagang totoong mabait o mabuti sa mundo. Lahat ng mga may ginagawa sa atin, either ano man yung ginagawa mo na yan, nagcha-charity ka man, kung wala talaga yan sa faith kay Lord, yun ay pakitang tao lang. Diba minsan, tumambay kayo sa social media, tinan niyo yung mga mga social media influencer. Minsan, madalas silang nakikriticize. Ano yung criticism sa kanila minsan? Bakit sila tumutulong kapag may camera? Bakit sila nagpapakitang tao? Bakit ginagawa nila yung mga bagay na yon? Para i-impress yung tao. Alam niyo po sa business, ganito lang sa business Sabi ng mga businessman, kung okay lang gumastos ka, okay lang magkaroon ka ng expenses, basta babawiin mo lang din naman yung kinita mo sa gas. And minsan ganun din sa mundo Minsan gumagawa tayo ng mabuti, minsan nagpapakitang tao tayo. Kasi bakit? Kasi alam natin, at the end of the day, may benefits tayo, may makukuha tayo. Ang tanong ko po sa inyo, sa mga bagay na ginagawa ba natin to para kay Lord? O ginagawa natin kasi someday, maybe, baka may magain ako. No, doon na magkakaroon ng problema yung mga works natin. Doon na magkakaroon ng problema yung mga ginagawa natin. Doon na kasi ma-check ano ba yung motibo na ito. Itong puso na to. Hawakan nyo yung mga puso nyo na yan. Ano ba laman yan? Ano ba motibo niya? Sa lahat ng ginagawa natin. Kaya sa mga praise and worship po, dahil na sa mga nag-ministry, lagi na pinapaalalahanan, kanino nyo ginagawa yung ginagawa nyo? Para kanino kayo naglilingkod? Diba? Parang sa Nescafe, para kanino ka bumabangon? Pero mahalaga kasi tayo malinaw sa atin Bakit mo ginagawa yung bagay na yun? Kung mananampalataya tayo at ginagawa natin yun para sa self-gain natin, para sa sumikat tayo, papurihan tayo, parangalan tayo, baka mali baka mali. Mali talaga. And mahirap yun. Merong example dito sa Luke chapter 10. Alam niyo to, yung talinghaga nung mabuting Samaritano. Diba? Ano yung kwento nun? May isang halos patay na doon sa daan. Tapos, may dumaan na, kung hindi ako nagkakamali, pariseyo yung isa. Tapos, hindi siya tinulungan. May dumaan na
Levita. Hindi rin tinulungan. Nung dumaan yung Samaritano, anong ginawa? Di ba yun yung tumulong? Now, minsan sa story, parang ang pangit ng image ng mga Pariseo at ng mga bakit yung ginagawa yan? Di ba? Parang hindi kayo makatao. Parang hindi kayo, hindi nyo minamahal yung kapwa nyo. Actually, pag inaral nyo yung Old Testament, magigets nyo bakit ganun yung naging action ng mga Pariseo at ng mga Levita. Kasi bakit? Ano yung naging context yung araw ng pamamahinga? Alam nyo ba sa Old Testament, especially sa Leviticus, alam ko na-topic ni Kuya Jojo nyo to last week. Sa Leviticus, bawal silang humawak ng patay, especially araw ng pamamahinga. Kaya kahit papaano, understandable sila nung time na yun na may nakita silang nakaratay dun sa kalsada, akala nila siguro patay na, kaya hindi nila hinawakan. Kasi bakit? Based sa batas nila, based sa Levitical law, dapat silang magkakasala sila, magiging makasalanan sila. Kaya ang humawak sa kanila, ang tumulong doon sa nasa daan, yung Samaritano, kasi hindi naman siya under ng Levitical law. Kaya kung makikita nyo, possible, pwede naman, justifiable, pero hindi naman yun yung pinapoint ni Lord eh. Ang pinapoint ni Lord doon, at tinutukoy niya rin, yung ginagawa natin. Diba? Yung pag-ibig sa kapwa, hindi yung basta masabi mo lang na Kristiyano ko, nananampalataya ako, sa umatin na church, dyan lang, doon sa may San Pablo, sa may kanto ron. Hindi. Ang basihan ng pananampalataya talaga natin kung may ginagawa tayo. And para ito sa mga matatagal na. Pero para din to sa mga baguhan. Kung bago lang po kayo, ngayon pa lang kayo nag-grow kay Lord, gusto ko pong maintindihan nyo na hindi lang pananampalataya. Kailangan din nating maipakita sa ginagawa natin. Kasi kung hindi makikita sa buhay natin yung pagbabago, tingnan niyo po, parang ganito lang yung logic niyan eh. Dito sa loob ng church, ano yung binabasa natin? Ano binabasa nyo? Bible. Sa labas, ano binabasa? Tayo. Tingnan niyo po sa mga pamilya natin, sa mga inuuwian natin, sa mga bahay natin, sa mga kaklase natin, sa mga katrabaho natin, ano yung tinitingnan? Yung buhay natin. Tanong ko po sa inyo, yung buhay ba natin ay ipapakita talaga natin na Kristiyano tayo? Yun, part na yun ng mabuting gawa. Nakikita ba talaga, nag-reflect sa atin na pag nakita tayo, narinig tayo ng tao na to, ito Kristiyano to. Ito mananampalataya to. Ito talagang totoong to. Nakikita ba talaga sa atin? O pagka nasa labas kayo, hiyang-hiya kayong makilala kayong Kristiyano? Hindi, kasi yan eh. Minsan natatangay pa tayo. Hindi, gusto ko pong maintindihan nyo ng isang tunay na Kristiyano, hindi lang sa gawa, pati pananampalataya. Hindi pananampalataya lang, kasama na rin yung mga ginagawa natin. Kaya gusto ko pong maintindihan nyo, malaman nyo na yung mabuting gawa, part talaga to ng pagiging Kristiyano, yung paglilingkod nyo, yung ginagawa nyo sa labas, yung mga pagtulong nyo, part yun. Bahagi yun. Kasi bakit sabi ng Ephesians chapter 10? Chapter 2 verse 10, sorry. Chapter 2 verse 10. Ano sabi doon? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kita nyo, sabi doon sa English version, we are Christ's workmanship, created in Christ Jesus. And pinrepare na tayo nung simula pa lang para gumawa talaga ng mabuti. Kaya huwag niyo pong huwag nating aalisin yung pananampalataya, tsaka gawa. Kasi parehas na sangkap yun. Parehas sa bahagi yun ng ating pananampalataya. And sabi doon ng Galatians chapter 5 verse 6, ito yung sinasabi ni Paul. Sabi rito, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ulitin ko sabi ron, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi tuli. Referring to doon sa culture na ginagawa nila. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya hindi nagko-contradict si Paul at si Santiago. Kung talagang Kristiyano ka na, yung puso mo, nabago. Yung pag-ibig mo, yung desires mo, nabago. At ano yung gusto natin? Ma-please natin si Lord. Mahalin natin si Lord. Therefore, kung mahal natin ang Diyos, ano sabi ng Bible? Kung mahal natin ang Diyos, buong puso, isip, lakas, mamahalin din natin yung kapwa natin. Pag sinabing kapwa, it is in general terms. Hindi lang churchmate. Hindi lang ka-close mo. Hindi lang yung gusto mo. Pag sinabi natin kapwa, lahat to, even nga kaaway mo pa Sabi ng Bible kahit kaaway mo, mahalin mo, ibigin mo. Di ba kung makikita natin,
Kaya yung sabi ni Paul tsaka ni James, yung isang tunay na Kristiyano, isang tunay na mananampalataya, kung talagang Kristiyano ka, hindi ka lang basta may pananampalataya. Meron ka ring mga ginagawa. Hindi lang tayo magaling magsalita. Kahit kami rito sa harapan nyo, sabi ko kanina, hindi kami nagpe-perform dito, hindi kami public speaking lang dito. Lahat ng pinagsasabi namin dito, kailangan makita rin to sa buhay namin, sa ginagawa namin. And pinakahuli, ano sabi rito? Hindi lang dapat pananampalataya, dapat gawa din. Sabi mo sa katabi mo, wag lang pananampalataya, gawa rin. Now dito, may dalawang character na binanggit si James. Si Abraham, tsaka si Rahab. So, sa mga matatagal na, medyo familiar na kayo sa dalawa na yan. So napakaganda kasi ng pagkakakontrast rito sa dalawa. Si Abraham bilang representative ng mga Hudyo, tapos si Rahab bilang representative ng mga Hentil. And nangyari to way back before pa sa Old Testament. Okay? Sa Genesis yan, yung kay Abraham nasa Genesis, yung kay Rahab nasa Joshua. So ano yung kwento ni Abraham? So to cut the long story short, ito. Genesis chapter 15, tinawag ng Diyos si Abraham mula doon sa Caldea, sa Ur. Pinapunta siya doon sa Canaan. Kasi doon sila nag-stop eh. Kasi ang pangako ng Diyos, ibibigay sa kanila yung Canaan, yung lupang pangako, yung lugar kung nasaan yung bansang Israel sa panahon po natin ngayon. So yun yung pangako ng Diyos, kaya pumunta sila Abraham doon sa Canaan, pumunta siya doon, and pinakita ng Diyos kung ano yung promise niya, kung ano yung gagawin niya sa kanya, kay Abraham, kung ano yung pangako niya, kung ano yung gagawin niya. And naniwala si Abraham, and sumunod siya kay Lord. Doon pa lang, nagkaroon na ng pananampalataya si Abraham sa Diyos. Kasi bakit? Naniwala siya doon sa pangako, kahit wala pa. Kasi nung time na to, wala pa si Isaac, wala pa yung anak niya. So, kumbaga, literal, pwede natin sabihin, an example ng Bible, by faith. Now, pagdating sa Genesis chapter 22, ito na yung time na kinausap ng Diyos si Abraham. Pinaalay niya si Isaac sa kanya sa bundok ng, kung ako nagkakamali, Horeb ata to or Moab. Basta doon sa bundok na yun. Pinaalay niya sa isang bundok. Now, para sa inyo, sa isang taong pinangakuan na magiging anak ka ng isang bansa, tapos yung isang anak mo na pwedeng magmahana ng lahat sa iyo, pinaalay pa kay Lord, pwedeng magduda si Abraham doon. Kasi bakit? Lord, ikaw ba talaga yung nagsasalita sa akin? Kasi nangako ka, tapos bigla mong babawiin. Pero nakita nyo, pag sinundan nyo yung storya, ano ginawa ni Abraham? Sumunod siya. Maaga silang umalis noon, dinala siya sa bundok, si Isaac. Then nung time na iaalay na doon sa altar, si Isaac, nung sasaksakin na siya, ano ginawa ng Diyos? Pinatigil niya si Abraham. Tapos sabi niya, sinusubok lang yung kanyang pananampalataya. Nakikita nyo? Kasi sabi ko po sa inyo, hindi lang tayo basta faith. May works din. May actions din. Kung sinasabi natin may pananampalataya tayo, hindi tayo sumusunod sa Diyos, wala tayong obedience, wala tayong good works, paano natin masasabi na nanampalataya tayo? Kung yung example nga ng Bible ni James, si Abraham, na nanampalataya at naging ganap yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ano pa yung isang example? Ito, Hentil, si Rahab. Sa Joshua chapter 2, mababasa nyo yan, nung papasok na yung Israel dun sa lupang pangako sa Canaan, unang madadaanan nila doon yung Jericho. And nagpadala yung Israel ng mga espiya para puntahan yung Jericho, para alamin ano yung kahinaan, basta alamin. Now, nung nakapasok na yung mga espiya, nalaman nung mga bantay nung Jericho na may nakapasok na espiya. And sa Joshua chapter 2, itinago ni Rahab yung mga espiya na yon. And alam niyo ba kung ano si Rahab? Sabi ng Bible, siya ay babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Or sabihin na natin, sorry for the word, pero prostitute. Ngayon, yung word kasi doon sa Old Testament, sa original Hebrew word, harlot. Hindi lang siya basta harlot. Sa original Hebrew, ang ibig sabihin doon, innkeeper. Hindi lang siya basta nagbebenta ng aliw. Kumbaga, sabihin natin na owner siya ng bahay na pinagbebentahan niya ng aliw. So, kumbaga, parang parang big boss to.
Ganun yung ni Rahab. And pagdating sa Joshua chapter 6, bumagsak yung Jericho. Kasi bakit? Ano yung sinabi ng mga espiya doon? Darating yung Israel, kukubkubin ng Diyos nila yung Jericho, pabagsakin yung mga pader nito. And sabi doon ng mga espiya, since naniwala si Rahab, nanampalataya si Rahab, sinabi noon, nanampalataya din siya dun sa Diyos. Bakit? Paano natin masasabi na legit yung source? Kung maaalala nyo, pag binalikan nyo yung Deuteronomy, at saka Numbers, yung Israel, 40 years sila sa ilang. Paikot-ikot sila doon. And alam ng mga bansa sa paligid noon na may isang bansa na umalis mula sa Ehipto. Na yung bansa na yon, nagpaikot-ikot lang sila sa ilang. Naghihintay ng panahon. Kaya nga ilang beses sila nagkaroon ng digmaan doon sa ilang. May mga bansa na gusto silang ubusin. Kaya nung time na yon, for 40 years, paikot-ikot yung Israel. Nung time na pupunta na sila sa lupang pangako, doon sa Jericho, alam ng mga taga Jericho na may bansang paikot-ikot doon. Ikaw ba naman makakita ka ng isang army na mahigit, I think, 3 million or basta 3 to 5 million na mga tao na nasa isang lugar, di ka ba magtataka kung ano meron sa kanila? Di ba? Sa panahon lang natin ngayon, pag may mga ganong nakita sa mga borders, di ba ano ginagawa ng mga government heads? Di ba nagpe-prepare na kasi bakit? Ano yun pagbabanta yun sa kanilang national security. And nung time na to, alam nung time nila na yung bansang Israel pupunta sa lupang pangako. Kaya pagdating dito, nung bumagsak yung Jericho, nung bumagsak yung pader ng Jericho, kung saan yung bahay ni Rahab nakalagay doon, lahat yun bumagsak maliban sa bahay ni Rahab. And ano yung nangyari doon? Nanampalataya si Rahab, na ililigtas siya ng Diyos, even yung pamilya niya, and after nun, ginawa nga. Kaya hindi lang ba sa pananampalataya, pinakita rin sa gawa. And kung aalamin niyo po sa genealogy, saan galing si King David? Kay Rahab. Saan galing ang ating Panginoong Hesus? Great-grandmother niya, si Rahab. So may kita natin, gumagawa ang Diyos sa mga bagay na hindi natin alam, hindi natin maintindihan minsan, pero ano lang yung mahalaga. Kaya inuulit ko po, hindi lang basta pananampalataya. Kailangan din may ginagawa din tayo. Kasi hindi natin alam doon sa mga bagay na ginagawa natin, gumagawa din ang Diyos. May ginagawa din si Lord. Parang doon sa mga tao, sa mga kapamilya niyo po, sa mga nasa bahay niyo, nakita kayo na Kristiyano, mananampalataya, nakikita sa buhay niyo. Sa palagay niyo ba hindi niyo maaakay sila sa church? Sa mga kaklase niyo, nakikita sa inyo na talaga nananampalataya kayo, talagang pinapakita niyo sa buhay niyo. Sa palagay niyo ba hindi sila maaakay sa church? Doon sa same faith na nangahawakan ninyo. At sabi ko nga kanina, yung good works na to, part to ng sanctification. Kasi bakit? Kasi kung talaga nanampalataya tayo kay Kristo, ang inuuna natin, ang kapakanan na ng iba. Part to ng ginagawa sa atin ng Diyos, pagbabago ng Diyos. Katulad ngayon, sabi ko nga po, September na, next month, di ko po alam kung ano po yung pangungusap ng Lord kay Pastor, kung magpapalit ba tayo ng tema, or lalakaran pa rin natin yung same tema na nilalakaran natin. Pero ang tanong ko po sa inyo, para sa mga matatagal na rito, o sa mga nakaisang taon na, yung tema ba natin na Galatians chapter 5 verse 16, talagang nakita sa buhay natin, yung paglakad dun sa Espiritu. Kasi yung paglakad sa Espiritu, hindi lang siya basta faith. May kasama din siyang works. Paano masabihin na pananampalataya? Pag binalikan niyo yung Hebreo chapter 11, ano yung pinapakita ng Hebrews chapter 11? Yun yung mga in-explain doon yung pananampalataya. At pinakita doon yung mga tao na gumawa at nanampalataya sa Diyos. At itinuring silang matuwid ng Diyos. Wala pa si Kristo nung time na yun. And pag binasa nyo yun, andun sila Abraham, sila Enoch, yung mga propeta, yung mga lingkod ng Diyos na nasa Old Testament. And kaya napakahalaga ng pananampalataya. Hindi lang basta nananampalataya ka, may ginagawa ka rin. Hindi lang basta magaling ka lang magsalita, kailangan yung pinagsasabi mo, nakikita rin sa mga ginagawa nyo. And gusto ko po kayong bigyan ng una ng warning. Pangalawa, gusto ko po kayong ma-encourage. Na kung yung ginagawa pala natin, hindi naman pala, yung sinasabi natin, hindi naman pala nagko-connect sa ginagawa natin, i-check natin yung buhay natin. Si Kristo ba talaga yung Panginoon natin? O baka naman dinadaya lang natin yung sarili natin? Kasi alam niyo po, ang isang tunay na mananampalataya, isang tunay na Kristiyano, bagamat nakakapagod gumawa para sa Panginoon, pero yung source natin galing kay Lord. Kaya yung strength natin galing din kay Lord. Kaya bagamat nakakapagod, minsan nakakasawa, pero galing siya kay Lord, kaya nagpapatuloy tayo. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi po madaling maging Kristiyano. Naalala ko kasi nung bago-bago ako,
ang cliche po nun, sa lagi sinasabi, pag naging Kristiyano ka, na born again ka, lahat ng problema mo mawawala. Parang hindi naman totoo. Kasi nung naging Kristiyano ako, lalong dumami yung problema ko eh. Di ba? Iniisip ko na yung buhay ko. Pero hindi eh. Alam niyo po kung bakit? Kasi ngayon, mas nabubuksan yung mga mata natin, nabubuksan yung isip natin, nabubuksan yung puso natin, nabubuksan yung mga tainga natin sa katotohanan ng buhay. Sa realidad ng buhay na meron tayo. Nang pinakakailangan natin, hindi lang maging mabait. Ang pinakakailangan mo, hindi lang wala kang tinatapakang tao. Ang kailangan mo, manampalataya ka kay Kristo. Ang lahat ng bagay na yon, gagawin ng Diyos sa inyo. Minsan may magsasabing ganito, hindi, depende naman kasi sa tao. Kung paano siya magbabago, paano niya ayusin yung buhay niya. Tanong ko po sa inyo, may kilala ba kayong tao na talagang mabait? Hindi, totoo po. Tanungin ko po sa inyo, meron ba talaga kayong kilalang tao na talagang mabait? Na alam niyo yung puso't isipan niya na talagang purely, wala talagang iniisip or wala talagang gustong gawing masama yan? Isipin niyo po, meron ba kayong kilala? Tignan niyo nga yung katabi niyo na yan. Mabait ba talaga yan? Di ba, wala naman kasi nakakaalam ng puso't isipan natin eh. Si Lord lang. Kaya yung ginagawa, yung iniisip natin, hindi natin malalaman. Pero paano natin malalaman kung talaga bang totoo yung pananampalataya mo? Paano mo malalaman na totoong Kristiyano talaga yan? Isa lang yung indicator, yung mga ginagawa. Yun lang yun. Pero yung ginagawa natin, pwede rin nating dayain yun eh. Kasi bakit? Pwede tayo magipakitang tao. Kasi bakit? Gusto nating i-impress yung mga tao sa paligid natin. Gusto nating magmukhang banal. Gusto nating magmukhang mabait. Pero hindi mangyayari yun eh. Kasi pag napagod ka na magkunwari na mabait ka, pag napagod ka na magkunwari na talagang banal ka, lalabas at lalabas yung totoo nating ugali eh. Pero possible ba na may ganun? Possible. I think siguro meron naman kahit paano na mabait talagang tao. Pero hindi ko po masasabi na talagang totally 100% hindi siya nakagawa ng kasalanan. Kaya nga, ang common denominator nating lahat, si Lord. Lahat tayo, makasalanan, kinahabagan, kinaawaan. Therefore, lahat ng mga bagay na meron tayo, tinalikuran na natin. Binago na sa atin ng Diyos. E ano yung gagawin natin ngayon? Gagawa tayo para kay Lord. Amen po. So sana po may natutunan po kayo. Sabihin mo sa katabi mo na yan, huwag ka lang puro salita ha. Gumawa ka rin. Kasi bakit? Kasi hindi mahalaga yung dami ng salita mo, hindi mahalaga yung dami ng alam mo. Pag humarap tayo kay Lord, sa Diyos, at hindi si Kristo, yung Panginoon tagapagligtas ng buhay natin, hahatulan tayo. Eh nakakalungkot yun. Dagdag ko na lang din pala bago tayo mag-close. Lahat ng tao haharap sa hukuman ng Diyos. Mananampalataya man o hindi, hahatulan tayo. Pero tayong mga mananampalataya, sino yung tagapamagitan natin? Si Kristo. Kasi bakit? Nanampalataya tayo sa Kanya, nanampalataya tayo sa ginawa niya sa krus, na yung kasalanan natin, even yung kabayaran ng kasalanan natin, inako niya. Now, after nun, lahat ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya, haharap ulit kay Kristo. Yun yung tinatawag na white throne judgment. Lahat ng ginawa natin, lahat ng mabubuting ginawa mo, pararaanin sa apoy. Bakit? Para malaman na kung yung mga bagay ba na ginawa natin after tayo makakilala sa Diyos ay totoo o hindi. Kaya doon pa lang i-reflect na natin yung buhay natin. Yung mga bagay ba na ginagawa ko na to ay totoo? Legit ba to? O puro pakitang tao? So tayo pong lahat ay tumayo. Dito lang po pala ako mag-end. May last verse pa ako. Psalm chapter 139, verse, yung pinakahuling verse. 139, verse 23 to 24. Ang sabi rito, search me, O God, and know my heart. So alam ng Lord ko ano yung puso natin. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. And lead me in the way of everlasting. So sabi nung sumulat ng Psalms, pa-check natin yung puso natin kay Lord. Talaga bang yung ginagawa natin para sa Kanya? Or bago natin pa-check yung ginagawa ba natin para sa Kanya, check natin talaga bang nananampalataya tayo kay Lord. Meron bang mga kasalanan sa puso natin na hanggang ngayon inaalagaan natin? Kasi bakit? Mahirap maglingkod kay Lord kung merong mga sins sa buhay natin. Kasi lagi natin iisipin, hindi ako karapat-dapat. Totoo yun, hindi naman tayo karapat-dapat. Hindi tayo worthy kay Lord. Pero minsan, kaya hirap tayo maglingkod kay Lord. Kasi ang daming nag-hold back sa atin eh. Ang daming baggage na gustong-gusto nating
dala-dala natin eh. Pero kung bibitawan natin yon at susunod lang tayo, simple sumunod kay Lord. Hayaan natin gumawa si Lord sa buhay natin. Hayaan natin na baguhin ni Lord yung buhay natin, yung puso natin, yung isip natin. Hayaan natin na si Lord yung kumilos sa atin. And para naman po sa ating mga matatagal na, yung mga ginagawa ba natin, purely kay Lord ba talaga? Kamusta na yung desire mo kay Lord na maglingkod sa Kanya? Kamusta na yung pag-ibig mo? Kamusta na yung paglilingkod mo sa Kanya? Kamusta na yung mga bagay na ginagawa mo? Kamusta na yung mga bagay na pinagkatiwala natin kay Lord? Kay Lord pa ba siya naka-foundation? O doon na lang sa ginagawa natin? O doon na lang sa papuri ng tao, sa appreciation na makukuha natin sa tao? Kasi ang dulot-dulo ng mga bagay na ginagawa natin, alam niyo po kung saan or kanino? Kay Lord pa rin eh. Lahat ng bagay na ibinigay sa atin, pera man yan, tao man yan, yung mga pinagkatiwala sa atin, mga pamilya niyo yan, tahanan niyo yan, lahat po yan pinagkatiwala lang sa atin ni Lord. Kaya tanong ko po, sa mga bagay ba na to, talagang pinagkatiwalaan ba tayo ni Lord? Meron ba talaga tayong mahiharap kay Lord na, Lord, sa bagay na to, naging tapat ako sa iyo? Kasi pagpunta natin sa langit, alam niyo po kung ano sasabihin ni Lord. Well done, my good and faithful servant. Yun yung sasalubong sa atin pag umuwi tayo kay Lord. Yun yung maririnig natin. And ang tanong, tayo po ba nagiging mabuti? Tayo po ba ay nagiging tapat sa mga bagay na ginagawa natin? O hanggang ngayon, nalilito lang tayo na, ano ba dapat kong piliin? Kailangan ba puro pananampalataya lang ako? Or kailangan, puro gawa na lang siguro ako? Pero hindi eh, parehas po yun eh, kailangan natin eh. Kailangan na yung pananampalataya natin nagpapakita ng mabubuting gawa. Kasi doon naluluwalhati, doon nag-glorify ang ating pong Panginoong Hesus. So tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, salamat Lord sa araw na to. Salamat Panginoon sa mga narinig po namin na salita. Katulad ng sinabi ni Santiago, Panginoon, na yung pananampalataya na walang gawa, Panginoon, ay patay na pananampalataya. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung madalas pinipili namin yung sarili namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung madalas magaling kaming magsalita pero kulang kami sa mga gawa. Patawarin niyo kami, Lord, kung ang dami namin yung mga dala-dala sa buhay namin, mga dalahin, mga baggage, mga kasalanan, Panginoon, na hindi namin maiwanan. Lord, patawarin niyo kami kung hindi kami makasunod sa inyo, Panginoon, 100%. Patawarin niyo kami, Lord, kung marami pa ring areas ng buhay namin na punong-puno ng pagiging makasarili, punong-puno, Panginoon, ng mga reservation, punong-puno, Panginoon, na mas gusto namin ibigin yung sanlibutan na to, Panginoon, kaysa ibigin ka po namin. Lord, patawarin ka, habagan niyo po kami, O Diyos. At dalangin ko, Lord, na linisin niyo po kami, Panginoon. Ito po kami, Panginoon, lumalapit sa inyo. Lord, suriin niyo po yung puso namin. I-test niyo po, Panginoon, yung laman ng isipan namin. Ito ba ay mga bagay, ang laman ba nito ay patungkol sa inyo, Panginoon? O mga bagay na patungkol na sa mundo, Panginoon, at sa mga bagay na ine-enjoy namin dito sa mundo na to, Panginoon. Lord, alamin niyo po kung ano yung laman ng puso namin. Linisin niyo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. And patawarin niyo po kami, Lord, kung punong-puno na kami ng pagdududa sa buhay namin. Punong-puno kami, Lord, ng unbelief na hindi namin alam kung talaga bang magagawa mo yung mga bagay na sinasampalatayaan na namin, Panginoon. Lord, alam namin na kaya niyo pong gawin ang lahat ng bagay, Panginoon. Lord, dagdagan niyo po yung pananampalataya namin. Patatagin niyo po yung pananampalataya namin, Panginoon. Kung meron po sa amin dumadaan ng mga pagsubok, mga problema, mga kagupitan, Panginoon. Lord, katulad ng narinig namin kay Abraham tsaka kay Rahab, Panginoon, bagamat dumaan sila sa mga bagay na sumubok ng kanilang pananampalataya, pero Lord, nagtagumpay sila. Ganon din kami, Panginoon. Patatagin niyo po yung aming pananampalataya nang makita, Panginoon, sa aming mga gawa na kami ay tunay na sumusunod at nananampalataya po sa inyo. Lord, salamat sa umaga na to. Salamat, Panginoon, sa mga narinig po namin ng inyong salita. Patuloy, Lord, na linisin niyo po yung puso at isipan namin. Dalhin niyo kami, Panginoon, sa tunay na pagsisisit, pagtalikod sa aming mga kasalanan, sa pagbabago ng buhay, Panginoon, na makasunod kami, O Diyos, ano po yung naisin nyo, ano po yung kalooban nyo, Panginoon, sa mga buhay namin. And Lord, hindi po kami sumunod, Panginoon, na may pagdududa ng
maging 50-50 yung isip namin, Panginoon. Kundi Lord, maibigay namin sa inyo, O Diyos, ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, Panginoon, yung pag-ibig na nararapat po para sa inyo, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto. Pagpalain niyo po yung buhay ni Panginoon ng mga kapatid namin na nandito. Sa mga estudyante, sa nangangailangan ng karunungan, ikaw po yung magbigay, Lord, ng karunungan nila. Even, Lord, yung pag-aaral nila, O Diyos, ikaw po yung mag-provide neto, Panginoon. Sa mga pamilya, sa mga magulang, sa mga tatay, sa mga nanay, Panginoon, Lord, ikaw yung mag-provide ng pangangailangan nila sa pang-araw-araw, sa lahat ng mga alalahanin, sa lahat ng worries, sa lahat, Panginoon, ng mga intindihin, iniisip nila, Panginoon. Lord, dalangin po namin yung katugunan, yung kasagutan, Panginoon, sa kanila pong mga dalangin. Lord, dalangin namin yung desire ng puso namin, Panginoon, na alam niyo po ito, Panginoon, dalangin namin, Lord, yung katugunan. At Lord, dalangin ko bawat isa na nakikinig sa salita niyo po, Panginoon, sa umaga na to ay patuloy na kilusan niyo po, O Diyos. Lord, maintindihan namin, maunawaan namin, ma-apply namin, Panginoon, na yung pananampalataya na aming pinangahawakan, yung profession ng faith namin, Panginoon, na ikaw yung aming Panginoon at tagapagligtas, na ikaw yung aming buhay, makita, Panginoon, sa aming mga gawa, makita, Panginoon, sa aming buhay. At Lord, maging pagpapala yung buhay na to, Panginoon, maging pagpapala yung buhay namin, Panginoon, upang maraming tao ang madala, Panginoon, sa inyong harapan, sa inyong paanan. Lord, salamat sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto. At sa inyo po namin ibinabalik ang papurit pa. Salamat. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang buhay ng mga kapatid namin na to, Panginoon. At wala pong ibang pangalan na mapaparangalan sa umaga na to, sa mga buhay namin, sa pamilya, sa tahanan ng bawat isa, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.